Isang gabi ng February 1977 sa Chicago, isang sunog ang nagbunyag ng bangkay sa loob ng isang apartment. Ang babaeng natagpo ang patay ay isang Pilipinang nurse. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ang bahagi ng kasong ito, hindi natapos ang kanyang kwento nang siya'y mamatay. Dahil ayon mismo sa mga ulat, siya mismo mula sa kabilang buhay ang tumulong para mahuli ang taong pumatay sa kanya. Paano nga ba nangyari na ang isang patay na babae na nagsiwalat ang pangalan ng kanyang killer? At hanggang ngayon, palaisipan, totoo nga bang boses ng patay ang nagturo ng hustisya? Ito ang kwento ni Teresita Basa. Si Teresita Basa ay pinanganak sa Pilipinas noong 1929. Lumaki siya sa Maynila at lumipat sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang propesyon bilang isang respiratory therapist sa Edgewater Hospital sa Chicago. Kilala siya bilang tahimik, masipag, at seryoso sa trabaho. Walang naitalang kaaway at simple lamang ang kanyang pamumuhay. Nakatira siya mag-isa sa isang maliit na apartment sa North Pine Grove Avenue. Isang lugar na noong panahon na yun ay karaniwang tirahan ng mga nurse at medical staff. Noong February 21, 1977, naging ordinaryong araw para kay Teresita. Bandang 5:30 ng hapon, tumawag siya sa kanyang kaibigan na si Ruth Loeb. Umabot ng halos kalahating oras ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga karaniwang bagay sa trabaho at personal na buhay. Ngunit bago matapos ang tawag, bigla siya nagsabi na kailangan na niya ibaba ang telepono dahil may darating na lalaki sa kanyang apartment. Hindi niya nabanggit ang pangalan at iyon na ang huling beses na may nakarinig ng kanyang boses. Bandang 9:00 ng gabi, nakatanggap ng tawag ang Chicago Fire Department. May sunog raw sa isang unit sa North Pine Grove Avenue. Pagdating nila, makapal na usok ang lumabas mula sa isang apartment. Nang maapula ang apoy, natagpuan nila ang nakakagimbal na eksena. Sa loob ng unit, nakahandusay si Teresita Basa. May nakabaong pangkutsilyo sa kanyang dibdib at tinakpan ang katawan ng kutsyon. Para bang sinubukang itago. Walang senyalis ng forced entry o marahas na pagpasok. Ibig sabihin, malamang kilala ni Teresita ang taong pinapasok niya. Habang iniimbestigahan ng lugar, nakakita rin ang mga otoridad ng isang maliit na papel na may nakasulat, "Get theater tickets for AS." Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino o ano ang tinutukoy ng AS. Sa umpisa, halos walang lead ang mga investigador. Walang testigo, walang malinaw na motibo. At ang tanging clue ay ang misteryosong note. Sa loob ng ilang linggo, tila isang cold case na ang kaso. Ngunit isang kakaibang pangyayari ang babago sa lahat. Ayon sa mag-asawang doktor na sina Dr. Jose at Remy Chua, isang gabi, biglang nahulog si Remy sa tila trance-like state. Ibig sabihin, parang sinasaniban. Sa ibang tinig, nagsalita siya at ipinakilala ang sarili bilang si Teresita Basa. Ayon sa kanila, sinabi ng tinig, "It was Alan Showery who killed me." Dito unang lumabas ang pangalan ni Alan Showery, isang respiratory orderly na katrabaho ni Teresita sa ospital. Hindi natapos doon ng kakaibang mensahe.
Sa mga sumunod na trans, nagbigay pa raw si Teresita ng dagdag na detalye. Sinabi niya kung saan makikita ang mga nawawalang alahas mula sa kanyang apartment. Nasa kasintahan mismo ni Alan Showery. Noong una, duda ang mga pulis. Sino ba namang maniniwala na ang isang murder case ay malulutas sa pamamagitan ng boses ng isang patay? Pero dahil wala silang ibang lead, sinubukan nilang i-verify ang tip. At taking gulat nila nang puntahan nila ang girlfriend ni Alan Showery. Natagpuan nga nila doon ang mga alahas ni Teresita at nakilala pa mismo ng pamilya bilang kanya. Dahil sa matibay na ebidensyang yun, kinumpronta ng pulisya si Alan Showery. Sa una, mariin niya itinanggi ang lahat. Pero nang ipakita sa kanya ang mga alahas at iba pang ebidensya, bumigay siya at tuluyang umamin. Ayon sa kanya, pinuntahan niya si Teresita upang mangutang, ngunit nauwi ito sa pagnanakaw at pagpatay. Noong 1979, sinampahan siya ng kasong murder. Nahatulan si Showery at sinentensyahan ng 14 years sa kulungan. Ngunit matapos lamang ang 5 taon, nakalaya siya dahil sa parol. Ang kasong ito ay pumasok sa kasaysayan bilang isa sa isang kaso ng pagpatay na umano'y nalutas dahil sa mismong biktima na nagsalita mula sa kabilang buhay. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ng kaso ni Teresita Basa. Totoo nga ba na siya mismo ang nagsalita sa pamamagitan ng trans ni Remy Chua? O baka naman may nakarinig lang ng impormasyon tungkol sa suspect at ginamit ito upang kumbinsihin ang mga pulis? Kung hindi dahil sa kakaibang elementong espiritual, mahuhuli pa kaya si Alan Showery? Sa huli, ang tanong ay nananatili. Paano nga ba ipapaliwanag ang isang krimen na nalutas hindi lang sa pamamagitan ng ebidensya, kundi dahil sa isang tinig nagmula raw sa kabilang buhay? Kung totoo ito, masasabing si Teresita Basa ay nakahanap ng paraan upang makapagsalita at makahanap ng hustisya kahit matapos ang kanyang buhay.